pangkalusugan naman. Pangkalusugan naman. Oo, kasi siyempre kailangan maging malusog din tayo habang hinaharap natin yung bagyo. Oh, si Betty, diba? no? Oo. At ano sabi mo, Ate A? No? Ready na po. Ready na! Ready na. Ang gusto ko, ready na. Alright, ang ating panauhin po ay isang eksperto, ha? Kung kayo po ay ekspertong ano po to, urologist, surgeon, ha? Kung kayo po ay may problema sa pag-ihi, malaking tanong natin yan, ha? Ready nyo itanong niya sa ating bisitang doktor. Huwag natin patagalin pa. Siya ay nagtapos ng medisina sa UST. Alma mater namin to. Go, Ste. Yan. Eye of the Tiger. Magaling na doktor to dahil galing UST. At higit sa lahat, syempre, kumpare ko to. Kumpare namin ni Dr. Cristo. Kaya magaling to. Nag-residency training ng urology sa VMC o Veterans Memorial Medical Center, diplomate ng Philippine Board of Urology at fellow ng Philippine Urological Association at Philippine College of Surgeons. Naging presidente rin ng Ilocos Norte Medical Society at ngayon ay Medical Specialist 3 sa Mariano Marcos Memorial Hospital sa Batac, Ilocos Norte at visiting consultant sa Lawag City General Hospital at Carmeli Clinic and Hospital. At higit sa lahat, ay aming kumpare nga. Dahil inaanak ko po yung namin, yung kanyang triplets, triplets, Pare Robert. Sina Jake, Jacob, Jonas, at Jewel. Ayan. Let's all welcome Dr. Luis Jake Rubio III. Doc Jake, magandang gabi. Hello, magandang gabi, kumparing Dolan at Sir Robert. Ayan, Doc Jake. Po. Welcome po sa serbisyo. Welcome sa serbisyo, paring Doc Jake. Oo. Yes, paring Doc Jake. Gabi. Una, maulan ba dyan sa Ilocos? Wala naman. Sa awa ng Diyos, maaraw pa po. So wala pa kaming nararamdaman ulan. Yan, thank you Lord. Sana hindi na dumaan. Sana hindi na talaga. Maluso na lang siya, no? Oo. Ayan. Okay, Doc Jake, usapang ano tayo, no? Ito usapang kalusugan, pangkalusugan. Ang unang tanong ko, ito malimit mangyari, partner Robert, sa mga pagkahalimbawa. Nanonood ka ng Netflix. Tapos, ang ganda na pinapanood mo. Naiihi ka. Pinipigil mo. Maraming ganyan. Diba? Doc Jake, masama ba yun? Pigilin mo yung pag-ihi mo kasi yung maganda yung Netflix. Palabas sa Netflix. Masama po yun, yung pagpigil ng pag-ihi. Okay, actually, ang usapan natin ngayon, no, sabi ni Maring Chris, ang pag-uusapan natin tungkol sa pag-ihi or sa prostate, no? Unang-una sa lahat, advance Happy Father's Day. Malapit ng Father's Day next month na. Oo naman. So, yes, it's Men's Health Day, Men's Health Month, sabi ng Philippine Urological Association. Ito yung mga time na pag-uusapan natin yung pangkalusugan ng mga kalalakihan. Okay? So, unang-una, yung tanong mo, masama bang pagpigil ng pag-ihi? Oo, masama kasi nakakadulot ito ng infection. Actually, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-ihi. So, basically, regarding sa prostata, no? Yung common organ or yung part ng organ ng lalaki kung saan nagbibigay ng likido at kadalasan ito yung natatagpuan sa pagitan ng pantog at sa daanan ng ihi. So, regarding sa question mo, ito ay isang sintomas din ng tinatawag natin yung pagkaroon ng infection sa pag-ihi. So, ang prostate kasi, kadalasan lumalaki ito at sinasakal yung daanan ng ihi. So, anong nararamdaman? Paputol-putol, mahinang pagdaloy, madalas sa pag-ihi sa gabi, kung minsan hindi na mapigilan. So, yan na, pag nararamdaman mo na, dapat pumunta ka na ng CR. Kundi, maihiyan mo yung underwear mo. Okay. So, at isa pa, kung minsan, every 2 hours, yeah, go ahead. Hindi, nabanggit nyo ko pa kasi Doc yung pag sa gabi, pag madalas sa umihi. Pag sinasabi mong madalas, gaano kadalas ang madalas pag ang sa minsan, gabi? Alam ko sa minsan. Okay. Ideally kasi 1 or 2 lang. Pagkatulog mo, 1 beses or 2 beses ka lang iihi. Yung iba kasi na may problema sa prostate,
Sabihin natin, hindi lang 3, 4, 5. So, it can disturb na nagigising sila para umihi. Naiistorbo na yung pagtulog nila. So, Natanong yun ko yung... kasi yan, Doc. Sorry. Sige, go ahead, Doc. Go ahead. Ay, natanong ko kasi yan, Doc, kasi ako naman kasi during the day, malakas talaga ako uminom ng tubig hanggang gabi. Talaga several glasses of water. At sa gabi, usually, madaling araw, nagigising ako at least twice or 3 times at kailangan talaga mag-CR, no? Masama ba 'yon? Marami na ba 'yon? Sir Robert, no? Depende, Sir Robert. Kasi normal lang naman kung marami kang iinuming tubig, natural na iihi ka. Kundi magmamanas ka kung hindi mo ilalabas yung ihi mo. So, kung ang rene-recommend kasi namin, ang advice namin kasi, pagkatapos kumain, konti na lang yung iinumin mong tubig para makatulog ka. Or else, kung inom ka ng tubig, well, natural lang na iihi ka at iihi every now and then. So, ang sinasabi naming madalas is kung it will bother you. Kung nagigising ka na, inistorbo na lahat ng pagtulog mo, nanghihina ka na dahil sa kakagising sa gabi, kasi ihi ka ng ihi. So, it's a different situation also kung meron kang diabetes, no? Diabetes din, isang sintomas nun, is palaihi ka rin. Oo. Pero ang pag-ihi mo kasi, pag may prostate problem ka, is yung ginigising ka, it bothers you. So, yun yung unang tanong namin. Kahit pag umiihi ka ba, pag gising mo ba, ini-istorbo ka na, hindi ka na nakakatulog. So, every now and then, bumabalik-balik ka na. So, yun yung mga sintomas. Yun. Prostate. Follow up ko, paring Doc Jake, ha? Ito, gaya ni partner Robert, na pag tumatanda na ba, ayan ha, ito pag tumatanda, ikaw lagi nakikita ko, no? Pag tumatanda na ba, talagang lumalaki ba ang prostate? At may iwasan ba yun, Doc Jake? Okay. 3 klase kasi ang prostate diseases, no? Una yung sinasabi nating prostatitis or infection. So usually nakikita to 40 years old and below. So pangalawa, yung paglaki talaga, yung benign prostatic hyperplasia. Yun yung tinatanong mo kanina na pagtanda. Lalo na usually 40 years old pataas yan. Lalo na kung may history ng prostatic enlargement yung family. So kadalasan yan 40 years old ba, may kakaramdam pa na ng sintomas. At ang pangatlo, yung tinatawag nating prostate cancer. So, paano malalaman na may prostate cancer? Lalo na kung may family history rin. Unang-una, may history ba ng cancer sa family? Kung merong history ng cancer sa family, papasok na tayo sa screening ng prostate cancer. Hindi na lang yung BPH, which is the normal na paglaki pag tumatanda. So, yung tanong mo kanina, parang Dolan, normal ba nung lumaki yung prostate? Yes. Normal. So habang patanda ng patanda, pataas ng percentage na lalaki yung prostate mo. Ayan, etong si partner Dolan, darating rin yan pag 50. Ito kasi, Doc, kaka 50 ko lang, no? At yung nga sinabi nyo, pag may family history, kasi yung father ko po, nagkaroon po ng prostate cancer. Although okay na siya ngayon, yung ginawa kasi sa kanya yung brachytherapy po. So okay na siya ngayon. So sa aming mga direct na mga anak, how likely is it na baka magkaroon din kami ng ganon? To have prostate cancer. Doc? Ay, nawala kayo sandali. Yeah. Okay. How likely na magkaroon ka ng prostate cancer? Yeah. Okay, 50% po. You have 50% possibility of having prostate cancer. Okay? So, we recommend as early as now na magkaroon ka ng screening. So, what do I mean by screening? Dalawa kasi ang pagtest namin. Okay? Number 1, aside from the history mo, may kakaroon ng tinatawag naming digital rectal examination, yung DRE, kakapain yung prostate. What's the reason why kakapain yung prostate? Titignan namin yung size. Ito ba ay matigas or hindi? Ito ba ay may bukol? Kung may matigas, may bukol,
we actually recommend directly na magpa-biopsy ka. Pangalawa, yung blood examination, yung prostate-specific antigen. I know you're familiar with this kasi kadalasan nire-request yan, PSA. Kadalasan rine-request yan ng urologist ng father nyo, just to monitor kung may progression ba or nag-improve ba yung situation. So, even after brachytherapy, usually, minomonitor namin yan. Okay? So, mamaya, pupuntahan natin paano yung treatment when it comes to prostate cancer. Okay. Doc Jake, ito naman tanong natin parang Doc Jake, paano malalaman kung may bato sa bato, kidney, ang isang tao at paano ba nagkakaroon ito? Ano, mayroon bang treatment to o natutunaw ba ito? Ito, Doc Jake? Okay. Ang unang lihista ng konti, punta tayo sa bato, no? So, pag sinabi mong bato, ang kadalasan na nararamdaman will be flank pain, sakit sa likod, no? Mm-hmm. So, kung may sakit sa likod, usually pinapatest natin yung ihi. Chine-check natin kung may infection ba, simpleng infection lang ba to, or possibility ng may bato. So, kung may dugo ang ihi niya, medyo bata-bata pa ng konti, nagre-request kami ng ultrasound para malaman kung ito ay may bato o wala. Kung yung question mo na pare na kung masusolusyonan to, pwede sa gamot, depende. Depende sa location, depende sa size, depende kung gaano katigas yung bato. Ayun. Kung ang bato ay maliit lang at hindi naman siya humaharang, hindi naman siya nagkukos ng infection, yes, pwede natin bigyan siya ng gamot. Pero kung ito ay humaharang at nagkakaroon na ng infection at nagkakaroon na ng severe pain, yun ang kailangan nating solusyonan na surgical, sinabi namin pag surgical. Ang surgical kasi ngayon, not necessarily hihiwaan. Kasi pag sinabi kasi nating masa-surgery ka, so ang unang iniisip ng mga tao, hihiwaan namin siya. Well, ngayon po, marami na hong treatment options na pwedeng hindi hiwaan at pwedeng magamutin yung bato na hindi kailangang hiwaan. So, one of which is yung tinatawag naming shockwave or extracorporeal shockwave lethal tripsing or ESWL. Yun, hindi na kailangang hihiwaan. Outpatient procedure to. Tapos, pwedeng umuwi. Magbibigay lang kaming gamot after the procedure, may iihi niya yung bato. Ayun. Dok, ano yun? Yung shockwave na yun? Anong klaseng procedure po yun? Isa itong procedure. Parang kung alam nyo yung CT scan, may itututok lang kaming machine sa pasyente, may monitor, titignan yung bato, tapos i-aim. Parang mag-bullseye ka lang ng the dart. Tapos dun it is the sound wave. It is the sound wave that will crush the stone. Yun ang principle kasi ng shockwave. So, yung sound wave ang magbe-break ng stone, i-crush na into smaller pieces para mas mabilis siyang ilabas. Ayun. So, magkaroon natin, no, Doc? Malayo nang narating ng technology natin. Dati kailangan hiwain, ngayon hindi na. Actually, ngayon, sir, robotic na tayo. We are on the robotic age na rin when it comes to surgery, no? Kung minsan nga ako, even 1 centimeter lang, pwede na akong kaming mag-opera. So, even na yung follow-up lang ako, paring Doc Jake. Ito hindi ba masama kapag natanggalan doon ng isang kidney ang isang tao? Kasi uso-uso yung man go-donate, di ba? Paano pag natanggalan ka na? Ano bang, anong indikasyon yan? Baka ikaw naman magkaroon ng, possible ba yung komplikasyon? Ikaw naman ang mahirapan? Okay, we only need 1 kidney actually, no? Isang kidney lang yung kailangan natin. Yung tinatawag, also, kung may isa ka lang na kidney, kailangan alagaan. So, paano alagaan? Yung sinasabi natin, number 1, hydration. Yung pag-inom ng maraming tubig. We usually recommend, so this is not only pertaining to the kidney donors po, So, may mga pasyente kami, lalo na dito sa Ilocos, masarap ang pagkain dito, no? Nandiyan yung bagnet, bagoong. So, kadalasan, marami. Yan! Gustong-gusto ni partner Dolan yan. Oo, pag bisita nyo dito. Okay, so,
So kadalasan maraming natatanggalan ng bato because of diseases. Not necessarily nagdo-donate sila. So anong re-recommend namin sa mga pasyenteng na iisa lang yung kidney? Number 1, hydration. So what is hydration? So dapat ang binibilang kasi namin dito is kung ilan yung ihi mo bawat araw, hindi yung ilan yung iinumin mo. Okay? So at least 2 liters kasi depende yan sa weather. Kunyari, mainit ngayon, so dapat mas madami kang iinumin. Kung mas malamig, mas konti. Pero ang measurement namin kasi is more on the urine output, yung ihi. So at least 2 liters dapat yung ihi mo bawat araw. Pangalawa, yung diet. So, ano ba yung mga bawal na pagkain when it comes to kidney stones, okay? Number 1, yung mga maaalat. So, low salt. We recommend low salt, hindi no salt, Kasi yung iba kasi very technical na hindi na talaga wala ng alat, kailangan talaga ng alat natin sa katawan, kailangan din ng asin sa katawan. So, we recommend low salt. Iwas lang yung mga processed food, mga canned goods kasi preservative nila ay salt. So, not too much with soft drinks, mga actually, pati kape. Malakas sa soft drinks. Okay. Beans and nuts, mga bawal din yun? Beans and nuts, Doc? Yes. Kasi uric acid. Moderate oo, less. Isa sa mga Moderate less. Patikim-tikim ka lang, Robert. moderate naman. Sorry, Okay naman. mabalik lang Yes. sana tayo doon sa prostate. Very kasi sa akin, close sa akin yun kasi yung family history, no? Just one quick question lang po. Ano po yung mga advice nyo tulad sa amin na sinasabi nyo 50% chance na baka magkaroon ng prostate? Ano yung kailangan naming iwasan na pagkain ba? Or ano yung mga advice mo para maiwasan yung risk of prostate cancer? Sir, actually, ang prostate cancer kadalasan asymptomatic. What do I mean by asymptomatic? Walang nararamdaman. Okay? So, ang number 1 risk factors yan is family history. So, kung nandyan na yung family history, wala na tayong magagawa. Okay? Nandyan na yung family history, nandyan na yung risk mo. So, ang question mo, paano maiwasan? Hindi mo talaga maiiwasan. Pero, kaya nating i-catch to at an early stage. So, paano? We recommend you to have an annual prostate examination. So, para if ever man na it turn out na worst comes to worst, wag naman po sana ma-find out mas mabilis lang ho yung treatment. Kasi ngayon, pwede naman tayong hindi na actually isa sa mga treatment option namin, yung sinasabi namin active surveillance. Ano yung active surveillance? Yung imo-monitor lang namin without any medication. So, pwedeng Alright. ganun. Okay. Oo, yan Robert Tan Ayan. Okay. Doc Jake, parin Doc Jake, maraming salamat sa Yes. iyong mga impormasyon. At papasyal kami dyan para matikman ang bagnet na bawal pa Sure. sa kidney. Bawal pala sa mga kidney problem, no? Anyway, basta konti-konti lang. Tikim-tikim lang. Okay lang yun. Konti-konti lang. Alright. Maraming Thank you salamat very po. much, Doc Jake Rubio. Parin Doc. Thank you very much. Maraming salamat. Good evening. Okay dyan, Happy weekend.